Bayan 101.9. Saan ka pa? Maraming salamat, babe. Hello. Yan po ang banter na tamad. Uso yan ngayon eh. Basta. Yan ang banter na walang ka-effort. Okay lang. Kamusta naman yung caller mo? Ay, mag-share tayo. Ayan. Naku, kaya mo yun? Yo. Patatanggap mo pa yung babae. Kung sakali lang, sige, sa'yo mangyari yun. Na? Pakilagay naman sa history. Sorry ayan o. 35, Nililipat ako doon, may susulat lang ako, magtatanong ako sa'yo. 35, 15, okay. Ano yung tinatanong mo sa akin kung mangyayari sa akin yung... Hindi, isa pa. Isa pa, Hindi, okay na. 35-15. Oo. Kung sakali, okay, lilipat ako sa kabilang mic. Teka Sige, lang. lumipat ka. Ilipat mo. Teka lang ha? Ayan, habang naglilipat po yung aking babe. Parang bahay lang eh, no? Galing sa kusina, pumunta sa sala. Sorry naman, kasi dapat ikaw nandito, dyan ako eh. Okay lang yan. Okay. Alam mo naman yung ano, 'di ba? Yung story ng caller, narinig mo? Medyo. Dalawang lalaki, isang tomboy. So there are 3 Sigurista. persons in her life. Aha. Tapos, anong gagawin mo kung sakaling yung karelasyon mo? excuse me. Sorry. Excuse me po sa mga Anong kumakain. gagawin mo kung sakaling yung karelasyon mo hindi lang pala ikaw ang karelasyon? Ma-discover mo na gano'n, pero mahal mo. Ay, hindi. Kalokohan Makakatawad yun. mo ba? Hindi na, kalokohan Hindi yun. na. Naririnig mo kami, ate, si Shamira. Narinig mo si Shamira. Jack. Hindi kanya In fairness, mapapatawad. social lang social lang pangalan, Shamira. Tinago niya yung katauhan niya kasi nahihiya siya sa ginagawa niya. Yung paglalandi na iyon. Kasi 'di ba, parang nagmahal ka ng totoo dun sa tao, tapos Ikaw, kung nalaman mo. So, ikaw ang magbibigay ng advice kay Shamira. Nakikinig yan for sure. Anong sasabihin mo sa kanya? Hindi ako mag-a-advise sa kanya. Ba't ako mag-a-advise sa kanya? Hindi, words of wisdom lang. Ginawa niya yun, alam niya yun. Kasi I'm a girl. Hindi, I want parang to hear your, anong advice your ang side. ibibigay mo doon sa taong siya yung nakasakit? Dapat di Diba? na-advisean no? Hindi na-advisean Dapat yun. yung mga nagloloko bawal tumawag. Oo. Ang mga pwede lang namin advisean yung mga naloko. Correct. Hindi, tsaka alam naman niya mali siya eh. Imposibleng hindi. Lalo doon sinasabi, alam mo to, kayo, bakit pa kayo nakauwi sa inyong mga bahay? Saka hindi na ipasok, Diba? hindi alam. Pwede ba yun? Eh, gusto ko yan Bakit? Diba? Naipasok ng hindi Hoy, alam. kahit nanlasing kayo, conscious kayo sa Pwede. ginagawa nyo, yung palaka. Naipasok ng hindi alam. O, Ganda diba? yan. Ang Pero gandang may mga term yan. ganon, no? hindi nararamdaman. Gagawin ko status message. Tulog pala. Naipasok ng hindi alam. Pero ganon, tulog ka, hindi mo alam na ipasok pala. Ganon? Sino ang hindi nakaalam? Yung lalaki o yung babae? ako may tendency ako ma-rape na lang ng ganyan. Kasi ang tulog mantika ako eh. Ay, ganon. Kaya talaga, minsan alam mo, nung bata ako, high school ako, ang hirap akong gisingin. Alam mo, ang ginagawa ng papa ko, binubusan talaga niya ang tubig sa mukha. Sa mukha. Totoo. Ako may ginagawa ko sa mga ganyan, yung mga hindi nagigising. Natakpan ko, ipiti mo ilong. Diba tayo, ipiti mo, kahit sa mga kapatid magawin mo, ipiti mo ilong. Yung pag nagtutulog-tulugan. Hindi, tulog talaga. Tapos ipiti mo ilong. Mama ko mamaya. Tapos, ang tendency niyan, hihinga yan sa bibig. Hihinga yan sa bibig. Tapos yung bibig paglaruan, yung sarado-sarado ako. Yung alam yung pagka hindi na makahinga, buksan mo. Para sila namamatay. Nagawa mo na yun? Oo, ginagawa ko Ganda sa yan. pinsan. Ginawa niya sa akin yan, ginanti ko sa kanya. Nakakatuwa pag ginawa mo. May video ang kita pag Tapos ginagawa ko yan sa sa mga barkada ko pagka dati nagiinom kami, tapos lasing na sila. Ganyan, ipitin mo yung ilong, tapos tatakpa mo yung bibig. Huwag mong ipitin na. Sarado mo lang yung bibig. Tapos pagka alam mo na hindi mo makahinga, bigla mong buksan. Di naman Gaganyan, parang inatake sa puso. Yun lang, na-share ko lang. Ako hindi. Merry Christmas! Ano Merry Christmas? Malapit na, 92, tama ba? 92 more days. Pero hindi naman talaga binibigyan ng ng advice yung mga ganun. Kasi anong advice na ibibigay mo sa kanya? Ikaw nga? Hindi, ako siguro... Kahit ako sabihin natin, personally, sabihin ko, tsaka bigyan mo naman ako advice. Pumatol ako sa 2 babae, tsaka sa isang bakla. Alam mo, 'di ba? Anong una mong iisipin? Parang diba? Ha?
'Di ba? Hindi, Anong hindi. advice ibibigay ko sa'yo? Tsaka ang hirap magbigay ng advice sa mga taong alam naman nilang mali, ginagawa pa rin. Correct. Tsaka mahirap magbigay ng advice dun sa taong naka-agrabyado. Anong advice ibibigay mo, Nung Romy? hawak mo pa yung heart to heart, ibig mo sabihin, pag naka-agrabyado, binabagsakan mo. Hindi namin ni-ere. Hindi pinaglalaroan namin ni Hasmin. Totoo yun, pag kami nag-heart to heart dati, talagang binabara namin. Kaya mabuti na lang. Kasi kunyari sasabihin, lalo-lalo, Dahil nasira dahil sa amin ni Hasmin. Kasi ere, sabihin, Jack Melo, Hasmin, tulungan niyo naman po ako. Ano problema? Meron po ako. Isang beses, promise. Meron po akong girlfriend na nasa Malaya, nasa Laguna. O taga saan ka? Cavite. Ang layo hihirit na si Hasmin, diba? Sabihin, ang layo Tapos meron pa ako nakilalang bago. Taga saan naman yung bago mo? Taga Pampanga po. Eto, nakakaloka dito. Nagloko daw siya kasi long distance. Oo. Ano mo kung taga saan? Taga saan? Unang jowa niya, taga Taytay. Taga saan ba siya? Taga saan siya? Taga Taytay. Taga Taytay siya. Dati siya ngayon ng Paranaque. Nalipat siya ng Paranaque. Taga jowa siya doon. Okay. Yung isa pang jowa niya, taga Paranaque rin. Parang pala Kalapati lang yun, no? Kung saan mapad... Parang nadadagit. Ganun ang kalapati, pag may ginagawa kang ganyan, yung mali, you can't help, parang hindi mo pwedeng pigilan yung mga tao na magsabi ng masama against you. Kasi mali yung ginagawa mo. Hindi, tsaka, purihin ka nila. eto na lang yung mga ganong bagay na ginawa mo na, for example, any normal person would know. Diba? Okay ko. Okay. Alam mo kung ba't nagkaganito ilong ko dahil kaka-English mo yan. Pansin ko nga, nagasgas hanggat hindi pa siya magaling. Pero alam mo, pag kinutkot mo ng kinut niyan, halos magkakapareho na tayo, magkakaganyan ka rin. Ay, gusto ko yan. Kutkutin mo pa ng kutko niya. Oo nga. So, pag gusto ko magka-dimple, kutkutin ko. Pwede. Yung pisngi ko. Oo, pwede. Sa'yo, Jack. Okay, tuloy. Ayun nga, di ba, parang wala nang ibang paraan para sabihin sa kanila, kundi yung brutal na paraan na pagsasabi. Diba? Tsaka hindi. Isampal mo sa mukha. Yung bang tipong, Tanga. ano bang gusto mo? Manloloko. Manloloko ka. Hayop. Naglandi ka, 3 ang jowa mo. Correct. Gusto mo bang papurihan ka at ipagpatayo ka ng rebulto? Chloe, tama na. Hindi kasi tama eh. Bakit hindi mo sinabi sa akin na may girlfriend ka pala? Ayoko na nga talaga sa kanya. Oy, abangan niyo yan. Abangan niyo po yan, Dear Hasmin, bukas, linggo. 11:08, ano ba? 11 to a.m. 1. to 1 a.m. Napakagandang storya. Correct! Ang bida po dyan ay si 11 a.m. to 1 a.m. Ito naman, hindi nag-react. Inaantok din. 11 a.m. to 1 p.m. Ganyan kita kamahal. Umuula ako. Hindi nga, totoo yan. Hindi nga. Napansin ko na lang. Ayoko naman napapahiya ka. Bakit ang dami nga nagre-reklamo. Sabi nga nila, Jack Melo, alam mo, palagi mo na lang hinihiya. Lagi mo na lang hinihiya si Chacha. Sabi ko, oo nga eh. Kaya nga, dapat kumanta ka na lang. Dapat kumanta ka na lang, kaloka yung final caller mo. Yan kasi, gawa ng kalokohan. Ayun. Ayusin. Ilan taon na ba yung batang yun? Parang bata 22. Pa siya. Kaya na, sa mga yung may ginawa kasi kaming term paper study before. Alam mo, tungkol sa mga hindi, battered women. Oo. Yun, yung study na kung bakit ganun yung sitwasyon nila. Tapos pumunta kami doon sa LC Gatches. Tapos meron kami mga sa Alabang. Okay. Home for ano yan? Anong pangalan? LC Gatches. LC Gatches. Oo. Ang mayaman. Doon binabahay yung mga dinadala sa DSWD. Yung mga babae na nabubugbog. Tapos pati yung mga anak nila dinadala. Kahit meron silang nire-rehab sila tahanan, kailangan dalhin sila doon. Tinatanggal sila sa mga asawa nila. Nilalaro sila. Kung may family naman sila na pwede tuluyan, dadalhin pa rin hindi po doon. pwede. Doon talaga. Kasi sumusunod yung lalaki. Meron silang parang pinoproteksyonan sila. Oo. Okay. Hindi, tsaka kailangan silang i-rehab dahil may mga i-rehab tama. Oo, dahil grabe yung pinagdaanan. Ang sabi, the reason na kaya may ganon dahil yung ugali ng mag-asawa nagkakatugma. Merong isa nanggugulpe, merong isa nagpapagulpe. So, hindi titigil yung hanggat hindi mo sila pinaghihiwalay. So, merong isang manloloko, merong isang nagpapaloko, hindi matitigil hanggat hindi mo pinaghihiwalay? So, you mean naniniwala ka rin sa kasabihan na once a player, always a player? Hindi naman. Yung reason kasi na kaya sila hindi nagbabago, dahil nagko-compliment sila sa isa't isa.
Kaya yung So, lalaki, naniniwala ka pwede pa magbago ang mga manloloko. depende naman sa tao yun. Paano kung paulit-ulit ginawa? Mga tipong 7 beses na. Ewan ko. I mean, 'di ba, meron nga yung iba na ewan ko, nakakapanood kayo ng docu sa Munti, yung mga nakukulong. Merong iba nagsasabi sila alam nila yung ginagawa nila pero na-realize nila. Hindi na-realize sila huli na. Nung nakulong na sila, nung wala na silang magawa, pero nung hindi pa sila nakukulong, ginagawa nila yung ginagawa kasi libre silang gawin yun. Ganon, unaware sila na posibleng makulong? Oo. Posibleng maghirap sila Well, maraming factor eh. Meron dyan yung tipong drugs, sa alak. Pag naka-drugs ka ba, are you aware of what you're doing? Hindi. No, ayan, pag drugs. Wala ka na sa wala ka na sa reality. Okay. Malayo yun. Pag nakainom ng alak? Wala rin. Ba't sabi mo kanina, dapat alam pa, di ba? Aware ka, pero hindi naman siya ganun kagrabe na tipong wala ka na sa na hindi mo alam na nangyari yon. Depende kasi yung sinasabi mong dala ng alak, na yun, sakit na yun, alcoholism na yun. Okay. Pero yung nakainom ka, tas hindi mo alam kung ano nangyari na isang bote lang, imposible yun. Kung lasing ka talaga, hindi niya talaga matandaan ang nangyari. Ibig sabihin nun, talaga siya? Hindi na yung tawag na to, hindi na yung pwedeng sabihin may nangyari po sa amin. Ni-rape. Siya nun. Unconscious na siya nun, hindi niya alam. Nakainom, alam mong ginagawa. Nakalasing ka rin, di ba? Alam mo naman. For example, may tumawag sa'yo. May nangyari po sa amin. Tapos sabi niya, nakainom po kasi kami, kaya namin nagawa yon. Ibig sabihin, unconscious siya. Pero kung sinabi niya, may nangyari po sa amin, tulog po ako. Ibig sabihin nun, ni-rape siya. Ang nagsabi yung rapist na may nangyari. Dala ng nakainom. Hindi ako niniwala ako sa din, ganun. hindi. Alam mo yan? Oo. 1 bottle, 2 bottles. Kasi may kakilala akong babae na kahit lasing na, anong aya mo, hindi talaga Hindi talaga papayag. Ang hindi talaga pangalan niya ay mapano. Chacha. Kasi si Jack yung ayaw. Ayop ka. Ang pangalan niya Chacha, tapos yung nangaaya si Yasmin. Shibulihan sa tambayan. Correct. O sabihin natin, ang pangalan ng babae ngayon si Yasmin, ang nag-aaya si Charlie. Since napag-usapan na rin natin ng third party, tatanungin na rin kita nung tinanong ko kahapon kina China Heart and Martin T. Kasi may promo tayo ng No Other Woman. Okay. So, yung first caller natin ngayon for anong meron is dapat ang isa-share niya tungkol sa third party. Okay. So, share niya kung siya ba'y nagloko, or yung third party mismo. Ikaw, kung sakaling may karelasyon ka. Okay. Tapos, nalaman mo may third party, kumpirmado. What will you do? Ipaglalaban mo ba? O hahayaan mo siyang agawin ng iba? Hayaan ko na lang siya. Oh, I will walk away. You're not a fighter. Why? Kasi yung pinaglalaban, yung deserving ipaglaban, 'di ba? Pero you're fighting for a love na alam mong ikaw mismo pinagpalit ka. Talo ka na nun eh. Talaga? Kumbaga sa 100%, 50% na lang yung laban mo. 'Di ba? So, parang kunyari tayo magjowa. Like for example, tayo magjowa tayo. Like, kung ako yung jowa mo, natukso ako. Ikaw yung, hindi, ako, palitan natin. Hindi ako. Hindi ako, nasa ugali mo eh. Ako talaga siya. Okay, sige, ikaw. Hindi, kunyari ako yung nagloko. Nagkaroon ako ng ibang girlfriend, tas nalaman mo. Ipaglalaban mo ako na alam mo namang ako yung umano dun sa babae. Tinatanong mo ako? Yes, I will. Bakit? Kasi mahal ko. Hindi ako titigil hanggat alam kong may chance pa. For what reason? Kasi mahal ko yung tao. Oo nga, pero for what reason? I mean, syempre, mahal mo yung tao, kaya nga tayo nasa isang relationship. Dahil gusto ko pa siyang kasama. Kahit alam mo niloko ka niya? Oo naman, may mga ganun. Kahit alam mong uulit-ulitin niya yan. Alam mo, ang problema kasi dyan ganito. Yun nga sinasabi ko, alam mo dapat kung paano lumaban, pero you should know when to stop. Pag OA ka na, nangyari sa akin yan, my God. Okay. Ko 4 na beses. Pero ako kasi sa akin for example, meron kasi tayong ginagawa. Ikaw ba? Kanya-kanya naman yan eh. Never ka ba naloko ng babae? Never. Baka hindi mo lang nahuli. Hindi nga. Kasi hindi ako nag-aano ng yung babaeng tipong ganon. Yung hindi mo naman malalaman yun. Ako ba malalaman ko ba na yung magiging jowa ko ganon pala? Well, sa ano naman natin ngayon sa anong tawag niyan sa
hindi mo sa, nakalimutan ko yung term. Nakalimutan yung term. Okay, close to Mas that. ano talaga ang lalaki. Mas polygamous ang lalaki kaysa babae. Now I know kung bakit di mo siya pinaglaban. Mas prone talaga manloko ang lalaki compared sa Of course, sa yeah. babae. Dahil Totoo mas talaga malakas 'yan. yung pamigil factor naming mga girls. Totoo talaga 'yan. And the thing is, men are born polygamous. saan mo naman nabasa yan? Naku, sabi yan sa history book ko. Sa history, Ano? Men are born polygamous. sa history book mo yun lang natandaan mo. Oo. At nasa history. Pero mas lamang talaga ang lalaki sa pangangaliwa. Oo naman. Sa pagiging cheater or player. Gabi-gabi na lang puro babaeng nag-iiyak. Oo, totoo yun. Pero meron rin naman mga babae. Pero yun nga, yung sinasabi ko nga, ang point ko kasi ron, pagka meron ka kasing ginawa, like for example, yung ako, pinaglaban mo ako. Alam mong Naagaw na ako. May iba akong girlfriend. Niloko Tapos mo ako. niloko kita, tapos pinaglaban mo ako. Ang problema kasi niyan, kung sakaling hindi tayo mag-workout, sabihin natin, talagang sadyang manloloko ako, na binitawan mo na ako. Sabihin mo, after 3 women, hindi na kita kayang ipaglaban kasi niloloko mo na ako. Ang kawawa niyan, yung susunod na magiging boyfriend mo. Dahil? Kasi dahil sa sobrang paglalaban mo doon sa isang guy na alam mo namang walang nangyari, ang mangyayari doon sa isang lalaki, magiging ano ka na sa kanya, paraning ka na sa kanya, matotrauma ka na. Kasi doon sa ginawa mo. Hindi nangyari sa akin yan. Depende nga eh. Depende. Siguro sa iba. Natotrauma sila. Traumatize sa nangyari. Kasi ako by nature, sobrang panloloko. by nature kasi I have my own ghosts. Yung alam mo yung meron ako ugaling manghihinala ako, ganon. So, hindi ko nilalagay yung sarili ko na tipong, kung ayaw mo sa akin, ayaw ko na rin sa'yo. 'Di ba? Mas gugustuhin ko yun doon ako sa taong pagkakatiwalaan ko 100%. 'Di ba? Kasi kung 'di ba? Kung ipaglalaba ko yung taong yun, parang hirap. Isang beses, hindi mo naman yari ka. Hindi ka na niya nakakatakot pala ito. Parang sakit lang Hindi totoo. Hindi totoo naman talaga yan. Well, may mga kilala rin akong ganyan lalaki, pero kasi most of the guys na nakilala ko, and most of the people na nakilala ko, paglalaban, syempre. Mostly people who accept yung ganong klaseng attitude, nakakagawa rin sila ng ganong bagay. Yung yung mga tao manloloko, tumatanggap rin sila na naloloko sila. Ha? Oo, ganun yan. Ano? Kunyari, ikaw, kaya mong ipaglaban ako kahit niloko na kita. Magkakaroon ka ng isang boyfriend na kahit niloko mo siya, ipaglalaban ka rin niya. Usually, ganun yung mga tao nagkakasundo. Ang hindi nagkakasundo, yung tipong, like for example, ako, gusto ko yung taong hindi nag-one night stand, never nakipag-fling. Ako talaga yun. Thank you, Jack. So, usually, I end up with people na ganon. Diba? Talagang, diba? Ikaw ba party girl ka ba? Hindi. Nung high school, oo. Nung high school, oo. Pero ako naman yung tipo ng party girl na alam ko naman ang ginagawa ko. Like for example, would you accept na sa isang sitwasyon may ma-meet kang isang for fun. So what do you expect? Diba? So ganun talaga yan. May mahahanap ng seryoso. Pasensya na po, yung may mga nahanap ng seryoso sa party hindi, wala naman wala naman, di ba, kanya-kanya lang yan. Correct, kanya-kanya lang yan. Wala, hindi ako magkakaroon ng seryosong relasyon pag ang lalaki nakilala ko sa bar. Ako rin. Kasi pag nasa bar ako, hindi ako naghahanap ng babae. So, I think, buti na. Usually, I'd rather find someone at the church. Naghanap ng jowa sa bahay. Sayang, wala si Father E. Umalis na si Father E. Susumbong sana. Kita ko nakikinig mo ngayon si Father E. Nakikinig ngayon si Father E. Father E, si Chacha po pag nasa loob ng simbahan. Naghahanap ng jowa! No, it's not proper. Naiirita ako pag may nakikita ako mag-jowa naglalampungan sa loob ng simbahan. Naglalampungan sa loob ng simbahan? Oo, ayun. Lalo pa pag simbang gabi. Oh my God. Ang pinakaya ko yung, papasok sa simbahan, tapos may makita ka naka-holding hands. Ay? Diba? Nahingit ka? Hindi naman, pero hindi naman proper yun. Sorry, kasi wala akong nakikita masama sa holding hands. Holding hands lang naman, di ba? Ako nakikilig ako, sorry.
Oo, diba? Sa loob ng simbahan. Oo, yes. Okay. Holding hands. O kaya, nakaganyan ka lang nakaangkla ka. Masama. Pero, lingkisan to naman. Diyos ko, iba na yun. Dikit-dikita na yung bubelya, diba? May nakita akong gano'n. Gano'n kang gano'n. Gusto yung sa tundo. Minsan makapagsimba nga sa inyo. Dali mo ako ha. Mga anong oras nagaganap yan? Meron pang magkayakap. Akala mo Ano ba sa umaga? Sa gabi? Akala mo talaga nanonood ng sine. Wag ka ganire. Oo. Ganyan, nagsisimba. Oo, promise talaga. Tsaka yung mga nagsisimba na, yung wala sa ayos, sa pananamit. Oo. Naka-sleeveless. Hindi na shorts! Kita yung boobs. Diba? Kuyukot shorts. Hindi, tsaka kita yung cleavage. No, yung mga ganon. Kung magpa-party, di ba, nag-aayos tayo. Tapos yung mga, yung mga nagsisimba, nagkukwentuhan, nasa loob ng simbahan. Nagsismisan lang, correct. Naiirita ako pag ganun. Kumari nagsisimba ako, tapos katabi ko ang ingay. Pinagsasabihan ko, promise. Ako rin. Pinagsasabihan Ako yung mga ganyan, ayaw ko yan sa simbahan. Pinagsasabihan Ay, sa simbahan sa sinihan. Kaya pag nakita niyo po ako, wag kayo tatabi sa akin kung makikipag-chismis. Nakaranas ka na nun? Nasa loob ka ng sinihan, tapos may nagkukwentuhan. Ay, lalabas na yung kalaban. Hindi, o kaya hindi. Ay, nakaranas ka na ba? Nanonood ka ng sine, tinaasan ka ng paa? Ay, gano'n. Oo, napaaway ako sa sinihan, sinasabi ko sa'yo. Ano bahay? Ako anong tawag? Neto. Gentleman ako sa loob ng sinihan eh. Alam mo, kahit nagbubukas ako ng chippy, ginagano ko yun. Yung chichirya, dahan-dahan. Tsaka yung cellphone, I turned it off. Oo, naka-silent. Meron pa nga sumasagot eh. Hello! Nanonood ako sa sine! Eh, tsaka meron talaga mga nagmumurmur. Ito naman mangyayari dyan. Diba? Tapos ang ugali ko, pag nanonood ako ng sine, nandun ako sa gilid. Lalo na pag-action. Uy, baka may gusto ko lang makilala. Hindi, kasi ayoko matamaan ng bala. Habe! Ikaw na yan. Thank you. Okay, bye! Bye, babe! At syempre pa, kasama niyo po ako hanggang alas 5, Jack Mello. Dito lang po yan sa Tambayan, 101.9. Saan ka pa?